Magandang umaga ng Miyerkules sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong July 17, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat na siya nagdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Sa silangang bahagi naman, nandito pa rin yung low pressure area na patuloy nating minomonitor. Huling namataan 200 km east northeast ng Surigao City sa Surigao del Norte. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo habang lumalapit pa rin ito sa kaulapan. Gayunpaman, maging bagyo man o hindi, itong low pressure area na ito ay nagbababala tayo kasi patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, partikular na sa bahagi ng Visayas at kasama din yung Southern Luzon, lalo na itong Bicol region. Kaya sa mga kababayan natin dito sa may area ng Visayas, dito sa may area ng Caraga at sa may Bicol region, gayon din sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, asahan natin in the next 2 to 3 days patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area, habang ang southwest monsoon magdadala rin ng mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Yung ilang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Northern Luzon at yung silangang bahagi ng Luzon, yung Ilocos region, patuloy na makararanas ng mga thunderstorms, mga isolated rain showers and thunderstorms. Kasama na dyan itong Central Luzon at yung bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Maliban dito sa low pressure area nating minomonitor, wala na tayo iba pang binabantayan anumang weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya laging tumutok sa Pag-asa kung makikita natin kung magiging bagyo itong low pressure area na ating minomonitor, silangan ng Mindanao. Samantala, narito ang magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita natin, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Isabela, kasama din yung area ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Bicol region, gayon din sa may bahagi ng Mimaropa. Ito ay dulot ng epekto ng low pressure area sa may silangang bahagi ng Luzon, habang dito sa may area ng Mimaropa, dulot naman yun ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya asahan natin yung maulap na kalangitan sa bahaging ito ng Luzon. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan yung Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible medyo mainit pa rin yung tanghali natin. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25. Sa Metro Manila, hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot ito ng southwest monsoon o habagat, at ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 25 to 30 degrees Celsius din. Malaking bahagi naman din ng Kabisayaan, itong Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas at Negros Island region ay patuloy ding makararanas ng maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan, lalo na habang lumalapit itong low pressure area sa may area naman ng Kabisayaan. Samantala, sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning pa rin, pero nagbibigay tayo ng babala, lalong-lalo na sa mga maliit na sasakyang pandagat, kasi dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon ang magiging lagay ng ating karagatan. Kaya iba yung pag-iingat, lalo na pag minsan medyo mataas po yung alon, no? So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nga yung may mga maliliit na mga bangka.